Yo, what's up mga bossing? At magandang araw ulit sa inyo. Meron tayo ulit ditong project at syempre yung mga ating modelo na naman ng mga L300. Okay, ang maganda naman dito sa ating L300, maganda raw, no? So, maganda rito, na-convert na ng compressor ng 710C mga bossing. So sa madalit sabi, na-convert na ng compressor. At ito pang medyo maganda mga bossing. Nakaka-encounter na naman tayo. 3 condenser na naman meron tayo dito. Bali yung 2 original, tapos may additional ulit silang isang condenser. Okay, tapos naka 17. Hindi ko alam kung yun nga, kagaya sinasabi ko mga bossing, effective ba yung 3 condenser? So, kagaya nito, 17C na yung compressor, tapos naka 3 condenser ka na, pero bakit nandito sa atin? Hindi daw ganong kalamig. At totoo naman, check na natin, hindi naman talaga ganong kalamig. No, parang sa tanghali, talagang hindi mo rin talaga maasahan. Although dapat kahit papano, kasi meron tayong L300, talagang lumalaban din naman sa tanghali, no? Pero itong sa kanya, modelo pa, hindi niya masyado mapakinabangan ng ganong kalamig. At ang sabi, mga bossing, kailangan magpalit ng compressor. Naka 17C na, ngayon na naglagay ng additional condenser, mahina naman daw ang compressor. Okay? So ngayon, ang gagawin naman natin, check natin yung compressor kung talaga mahina na. Kung hindi naman, hindi natin kailangan palitan ng compressor. At, syempre mga bossing, tatanggalin ulit natin yung isang condenser. Yun ang plano ko, no? So, hindi ko yung papaganahin na yun, o tatanggalin na natin yun. Pakita ko lang sa inyo yung setup. Ito yung original mga bossing. Meron tayong original ditong isa. Okay, yan yung orig. Yung kinabit nila mga bossing, andun, sa ilalim. Tapos yung isang pipe, malapit na magasgas doon sa ating may starter. Tapos yung kabilang side, ito pa rin yung isang original. Okay? Tapos ang compressor mga bossing, na-convert na ng 17C. Pero may problema rin daw sa bracket mga bossing. Kasi nakita ko nga problema nito mga ganito, yung layo ng ating bracket dun sa makina, kaya may vibration or medyo malakas pumalag, manipis din yung bracket na nagagamit. So, i-correct natin to lahat at titingnan natin mga bossing kung yung sinasabi nga nila na compressor na ang issue, na kailangan daw na magpalit ng compressor. Yun na nga yung sinasabi ko minsan, no? Tuwing maglalagay ka ng additional condenser, yung compressor ba magiging okay pa? Pero yung 17C mga bossing, dapat talaga ang kapasidad dun medyo magandang condenser, 2. Okay, yung 3, hindi ko alam kung masikip yung 2, tapos maganda yung kinabit, ano mangyayari? Isa lang naman ang dadaanan yan, no? Kumaga pag bomba ng compressor, dadaan doon sa luma, dadaan doon sa isang luma, dadaan sa bago. Kung masikip yung 2 luma, ano mangyayari? Useless yung ating isang bago. So kaya kailangan, kung talagang kailangan, 2, palitan mo 2 bago. Or, panibagong condenser talaga. No, kung talaga masikip yung condenser. Pero kung hindi naman at maliit yung 2 condenser, so pwede naman. No? Kung effective nga, kagaya sinasabi ko mga bossing, kung effective naman, wala naman problema. Pero kung hindi effective, hindi natin kailangan lagyan. Kasi hindi nga effective eh. Ngayon, dahil nga daw ang problema naman daw nito ngayon mga bossing, ang sabi nung gumawa ay ang compressor naman. Nilalabanan ko nga ito mga bossing na sabi ko nga, pwede kitang bigyan ng compressor. Hindi kita sisingilin sa compressor, pakabit mo sa kanila kung lalamig ulit. Dahil yung compressor ka mo may problema. Okay, pero sabi nung ating kliyente, subukan na lang daw natin yung sa atin, no? So, kaya gagawin, at challenge din sa amin to mga bossing, challenge din naman sa amin to mga ganito na paano tayo talaga makakapagpa-improve ng lamig, no? Pero ako, may program tayong sinusunod dito at yun ang gagawin natin, no? Hindi natin kumaga, kagaya ng sinasabi ko rin na may kanya-kanya kaming paraan kung paano magpapalamig. So, paraan nila yon, pero kung hindi lumamig, titingnan natin yung paraan natin. Okay? So, hindi tayo naninira ng ating kapwa technician mga bossing kasi may kanya-kanya kaming strategy kung paano magpalamig. Pero, yun nga lang, syempre, susunod kami doon sa aming version at hindi yung version nila, no? Okay? Kasi 2 lang naman ng condenser So, 2 lang talaga dapat. Hindi ko tatatlohin.
O tingnan natin mga bossing, abangan nyo kung anong gagawin namin dito sa ating L300 at subukan natin isa-isain kasi nga compressor daw ang problema, kaya nga mahina daw ang lamig. So bubuksan ko muna o bababa ko muna yung compressor para malaman namin kung good pa o hindi. Hindi natin papalitan kung malakas pa, primary check up namin. Okay? At i-correct lang namin yung maingay na compressor din daw pag tumatakbo na at syempre yung linya nadadaanan na. Okay? Mga boss, ito yung bracket ng ating compressor, kaya siya pumapalag. Lahat ng mga nakikita namin ganito kasi, ang ninipis kasi ng mga ginamit na mga flat bar, no? Itong ating plancha natin. So ngayon, gagawin natin dito, pawalitan natin to na mas, syempre mas malaki na, o mas makapal na, para mawala yung vibration niya, no? Yung paggalaw niya. Tsaka pati yung mga ginamit nilang tornilyuhan, parang mga nut lang na mga pinagpatong-patong mga bossing So may mga ginagamit naman talaga tayo niyan, yun ang gagamitin natin. Ito yung compressor niya, testing natin kung may bomba. Meron naman mga boss, o papasilip ko na yung loob. Malakas naman. Kaya nga sabi ko doon sa may-ari, bibigyan ko siya ng compressor, pag sa talpak ba magiging okay na. Kasi hindi compressor ang problema doon sa hinahanap niyang lamig mga boss lakas. Action. Discharge. O yan, tingnan natin mamaya. So hindi natin papalitan to. Pero to kukorek natin to. Mga bossing, ito yung evaporator sa harapan, no? Nilinis natin to, pinlashing, tapos nagpalit tayo ng panibagong expansion valve. Ito lang yung dikit mamaya dito para hindi tumagas yung tubig mamaya doon. Okay, bago na yan. Mga bossing, hindi kasi sila nagpalit ng expansion valve, no? So, isa yun sa mga dahilan kung bakit parang sinasabi rin ng ating mga technician na yung compressor ay mahina pagka mataas ang reading. Na minsan kasi pag wala sa control yung valve, talagang tumataas ang low side natin. Pero syempre, kailangan ma-check din yung compressor. Nakita naman natin yung compressor, may power naman. So, hindi natin siya gagalawin. Ayun lang. Binaba rin natin yan yung likuran natin yung mga bossing. Tapos paparipom natin yung gilid. Mga boss, ito na yung ikakabit natin. So, tatanggalin na natin yung mga condenser na yan. Tapos dalawang ganyan ang ilalagay natin. Ito yung isang nakakabit. So, tatanggalin na rin natin yan. Dalawang ganun ang ilalagay natin. Compressor niya mga bossing, bubuksan na rin natin to kasi liligtas natin to at saka palitan na natin ng o-ring. May nakita rin kasi ako medyo nagbabasa sa portion ng ating oil seal. So tingnan na natin kung may singaw yan dyan, para kung good naman yung compressor, at least hindi siya sisingaw, no? Okay, so bukas tayo nito at naikabit na natin isang condenser. Yung isang condenser na lang ang tinatap natin. Ayan mga bossing, binuksan natin yung compressor. Wala naman ako nakita masyadong problema sa kanya, maliban sa may konting guhit dun sa ating eto. Pero hindi naman ganun kalala. Tama ng piston, wala rin naman masyado. Kaya meron pa siyang bomba. Ayun mga bossing, yung yan. Yung pinaka-release na yan. Yan. Ayan, nakita nyo? O, yan ang tama nung kanyang compressor. O, yan lang naman nakita ko. So, lilinisin ko na lang yan. Tapos, soli muna natin to. Pero yan lang yung isang napansin natin na issue niya, no? Bukod dun, wala namang iba. Lihain na lang natin yung mga bossing. Tapos, o-ring yan Pit-pit na yung o-ring. Papalitan natin ng panibago. Mga boss, eto na yung ating bracket. Napalitan na natin ng panibago, no? Tingnan na lang natin kung effective to. Dahil yung design kasi, mga bossing na nakita namin, una kasi manipis. So, mas makapal na yung ginamit natin. Mas makapal na yan. Tapos, hindi ko alam kung bakit ganito yung mga position ng kanilang
tornilyuhan, hindi pantay-pantay. So ito ngayon, pantay na to. Ang problema lang namin kung nung dinesign nila ron, kasi sinukat naman namin dun, wala naman kami nakikitang problema, pero makikita yan mamaya pag nakakabit na yung belt kung align siya. Kung hindi, mag-a-adjust na naman tayo dyan. Yun na medyo kalaban dun mga bossing. Okay na yan, okay na yan yung compressor, kakabit na lang yan. At yung ibang linya na lang, pero matagal-tagal pa. Mga boss, naikabit na natin yung ating mga piyesa. Naglo-load na tayo ng Freon mga bossing, no? Meron na akong reading na 40 yung ating low side, tapos walang 175 yung ating high side. Okay, yung ingay din na nirereklamo ng ating kliyente doon sa kanyang compressor na wala na. So hindi na siya nagbabibrate dahil doon sa kanyang bracket mga bossing. Tapos eto na yung ating mga kinabit na condenser. Uy, bakit may ganun? Mahaba masyado yung isang tubo Kailangan natin mapaayos yung isang tubo na yun, saka dumidikit. Okay, mag-o-obserba tayo mga bossing dito sa ating ginawa. Pero medyo maganda naman yung pinapakita reading dahil meron 40, tapos 175. Tapos yung pan dito mga bossing, naayos pa. Ayan na yung isang condenser natin. Mga boss, wala nang condenser na isa to tatlo na. Ay, dalawa lang. Wala na yung isa ron sa ilalim, no? Tinanggal na natin yung isa sa ilalim. Yan na lang, dalawa na lang yan. Tapos obserbahan natin kung ano yung makukuha nating lamig dito sa ginawa nating to, no? Na ang sabi nung dating gumawa ay may issue na yung compressor, no? So yan, hindi natin pinalitan ng compressor. Yan yung dati pa rin yung compressor. Kaya titingnan natin kung ano yung magiging response pa niya pag napuno na ng Freon. Okay, tapos magti-testing tayo ng lamig. Okay mga boss, testing tayo ng lamig. Dito sa ating digital na to, meron na tayong 10.6 mga bossing. Dito sa kabila natin, mga G's na rin mga boss. Kita ba? Kita naman mga bossing. So yan pa lang yung nakukuha ng lamig ngayon. So titingnan natin mamaya pag fully load na ng Freon, kung hanggang saan pa pwedeng bumaba yung ating lamig na yan, no? So pero sa G's 11 mga bossing, L300, para sa akin very good na sa amin to pero syempre gusto nating mas bumaba pa dyan, no? Pero sa mga na-encounter lagi natin, no? Sa mga G's, sa mga L300, pasok na sa atin. Laban na yan sa pagtanghali, no? 10.5 mga bossing, 10.5. Basta dito mga nasa G's pa lang itong isang thermometer natin mga bossing ngayon. Okay, so may lamig naman tong ginawa natin. Yung compressor, hindi natin pinalitan. Tinanggal natin yung isang condenser, tapos dalawang condenser na lang yan mga bossing, saka dalawang pan. Inayos natin yung bracket, magpalit tayo ng dalawang valve tsaka ng dryer, tapos nag-flashing ako ng mga natira nating pyesa, kagaya ng dalawang evaporator, linya. Flashing natin yung mga bossing, no? So tingnan natin, obserbahan pa natin kung hanggang saan bababa tong ating 10.2. So very good naman. So titingnan natin yung mga bossing kung lalaban sa tanghali at hindi ba magrereklamo yung ating kliyente. Pero syempre sila na makakapagpatunay niyan mga bossing. Okay? Okay mga boss, medyo mas bumaba pa yung ating lamig. Yun ay dahil mga bossing medyo makulimlim na yung ating panahon, no? So hindi na ganoon sa syempre kainit, kaya mas makabuelo na yung lamig niya. Pero syempre sa araw tayo magte-testing. At saka mga bossing, doon sa mga nagsasabi sa akin na bakit hindi daw ako nakakakuha ng negative, mga boss, hindi talaga makakuha ng negative yung ating thermometer. Pero kung sa scanner, baka meron mga bossing. Testingin natin, meron din naman tayo niyang scanner na yan. So tingnan natin kung makakakuha ba tayo ng negative. O para sa mga nagsasabi na bakit di ako nakakakuha ng negative mga boss, hindi ako gumagamit ng scanner natin na pan-tasting ng lamig, no? Kasi mas gusto natin gamitin yung ating digital tsaka yung bilog na yon. Mas na-challenge tayo na pagka nakakuha tayo ng mababa sa G's, para sa akin mga bossing, malamig na sa amin yun, no? Na kaya naming makakuha din ng negative mga bossing. Okay, so kaya sa mga nagtatanong mga bossing sa akin, eto na mga boss yung sagot. L300 mga bossing to, L300, hindi to ibang sasakyan. So basta kami doon sa ating thermometer mga bossing, pag nakakuha ako ng G's, nandun na 8.9.
dito sa ating scanner na to, syempre makakakuha tayo ng negative dyan malamang, no? Okay, so pagbigyan lang natin yung nagtanong kung bakit di kami nakakuha ng negative. Yun ay dahil dyan sa ating ginagamit na mga pantesting mga bossing, ha? Okay, ayun lang. At yan yung ating lamig na nakuha dito. Pero hindi natin pwedeng ipagyamang yung mga boss dahil bakit? Makulimlim na mga bossing. So, wala nang ano. Pero masaya ako mga boss. Masaya ako dahil bakit? Doon sa ating digital, doon sa ating ginagamit, nasa 9 na. Dito, negative. So, okay, bahala na kayo. Basta yun lang sa pinagbigyan lang natin kung bakit di tayo nakakuha ng negative. Dahil yun doon sa mga ginagamit, no? Pero sa atin naman, walang issue. Basta kung ang basihan lang naman natin, ay pag nakakuha ng ganong kagandang lamig, yun na yung magiging basihan lang na pag na-meet natin yung ating, kagaya namin, mga bossing, 10 degrees Celsius mas mababa, mas maganda para sa amin, no? Kung halimbawa yung iba naman, nagbibase sila sa negative, pag nakakuha sila ng negative, malamig din talaga, walang issue ron, no? Pero kaya tinesting lang din natin yung eto mga bossing, shoutout sa nagbigay, napakaganda nito. Galing pang US to mga boss. Okay? Oh. Yan yung brand mga bossing, oh. Wala po Oh. Okay, so tingnan natin mga bossing kung anong masasabi ng kliyente dahil tayo pwede natin sabihin malamig na sa atin, maganda naging improvement, pero doon sa mga gagamit baka syempre hindi nila gusto yung lamig na pwede nakuha natin ngayon kung hindi, pero para sa akin mga bossing namatay na. Para sa akin mga bossing yung lamig na yan palagay ko naman pag hindi pa natuwa siya dyan bahala na siya, no? Tayo naman ginawa na natin yung parte natin, pati yung ating mga bossing, yung ating ingay nung compressor niya nawala na kasi tuwing nire-revolution yon mga bossing, ayun, pagka ginaganyan ko yan kumaano mga boss nagbabibrate doon sa compressor. Ngayon wala kahit na i-rev natin wala siya. Okay mga bossing bukas syempre kung hindi natin mapapakuha ng ngayon sa ating kliyente, papatesting pa natin bukas para ma-examine pa natin, ma-check pa natin yung mga kailangang i-correct, kung ano pa yung mga dapat. So bukas mapapainal natin to na maganda. Pero natutuwa ako dahil nga nakakuha tayo ng ganyan mga bossing, no? Nasa na, labo na, ayaman na, ayun na. Doon sa kabila 8.4. Okay, ayun lang mga boss antayin natin yung kliyente natin bukas siguro, pero kung makukuha niya ngayon parang taga Rizal pa yata to, Taytay mga bossing. Pero kung makukuha niya, tingnan natin, pero kung hindi ko naman papakuha ngayon para maobserbahan, testing na lang natin yan bukas. Okay, na naging reading mga bossing 30, halos 30 yung low side, high side niya wala talagang 175 lang. So para sa akin mga bossing, yung 17C dun sa dalawang condenser natin sapat na, no? Sapat na yung dalawang condenser. Tsaka medyo mas malaki pa ng konti yun. So sa mga ginagawa natin, pag gaganyan ng setup natin, talaga nakakuha tayo ng magandang lamig, no? Ayos, very good.